Hindi hinayaan ng batang lalaki ang kahit sino na pumasok sa kanyang kwarto hanggang sa isang pulis ang dumating. Isang bata sa edad na 10 taong gulang ang itinago ang kanyang sarili sa isang kwarto kasama ang maliit niyang kapatid na babae. Hanggang sa ang mga pulis ay agad nang magdatingan, pero ang revelasyong naihayag ng batang lalaki sa pulis ay sadyang dumurog sa puso ng lahat. Ang tahanan ni Rose at Ben ay sadyang maganda dahil sa malawak nitong hardin na napupuno ng bulaklak. Nawari mong sa isang decorating magazine mo lang maiimahe. Waring nagtatago din ng mga sekreto na dahil sa kagandahan nito ay hindi pa naihahayag. Sa likod ng kakaibang ganda at atmosfera ng pagkalamig at pagkakaiba ang siyang nangingibabaw na umuepekto sa lahat ng mga taong nananahan sa lugar na yun. Si Nicolas, isang batang lalaki na nasa 10 taong gulang pa lamang, ay makikitaan mo ng magkahalong interes at pag-alala sa kanyang bunsong kapatid na si Sammy na 2 taong gulang pa lamang. Ang mga ngiti ng kanyang bunsong kapatid ay waring isang sinag ng araw sa kalagitnaan ng kadiliman. Matapos silang mawala ng ama't ina, bunga ng isang malalang car accident, ang magkapatid ay naiwan na lamang sa pangangalaga ng kanilang tita Rose at tito Ben. Isang mag-asawa na kailanman ay hindi plinano na magkaroon ng sariling anak, ay nakikita lamang ng 2 bata bilang pag-alala sa kanila, ng isang obligasyon na hindi nila kailanman ninais o kinailangan. Ang pasensya ng mag-asawa ay naging maiksi at ang bawat pangangailangan ng mga bata ay sadyang mabigat para sa kanila. Sa isang mainit na tanghali na lamang halimbawa kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulugar at ang kalangitan ay nagkukulay kahel at rosas na, ang pagkakaiba ngayon ng kusina ay sadyang hindi maitatanggi. Ang babae habang nasa likod ng kanyang pamangkin ay seryoso lamang na pinaglulutuan ng kanyang asawa ng makakain. Ang pagkawala ng kanyang pake sa bata ay sadya mong mahahalata ni hindi nga niya ito magawang tignan. Pero nang mapansin ni Nicolas na ang kanyang kapatid na si Sammy ay nauuhaw, ay nagmamadali agad siyang nanakbo sa kanyang tita para humingi ng tubig. Ang naging reaksyon naman ni Rose ay hindi naging iba sa inaasahan ng bata. Habang nakatingin sa pamangkin ay agad niya itong binigyan hindi ng isang baso o hindi isang maduming mangkok na agad niyang sinalina ng tubig. Isang pagkilos na di hamak mas masakit pa kaysa sa anumang salita na pwede niyang masabi. Alagaan mo nga yung kapatid mo at wag na wag mo kong iistorbohin, pwede ba? Pataray na sambit ni Rose. Si Ben naman ay parating may hawak na isang dyaryo. Seryoso nitong binabasa. Nawari mong isang spectator ng eksena, dala ang ugali na hindi nalalayo sa kanyang asawa. Ang kawalan niya ng reaksyon sa ginawa ng kanyang asawa ay isang tahimik na testimonya na ang normality kung papaano nilang dapat itrato ang bata sa sarili nilang pamamahay. Hawak ang mangkok na yon, pinilit na lamang ng bata ng umiti. Waring pagtatanto na ang hirap ng buhay sa mundo na waring nakalimot na sa ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Pagkabalik niya sa kwarto ay naabutan niya ang bata niyang kapatid na naglalaro. Masayang masaya sa paglalaro ng mag-isa, malayong malayo sa hindi magandang realidad na kanilang kinakaharap. Agad na nilapitan ni Nicolas ang kanyang kapatid para abutan ng maiinom. Bagamat ayaw ni Nicolas na ipainom sa bunso niyang kapatid ang tubig na yon, ay wala rin siyang pagpipilian at magagawa. Ang pag-aalalang nararamdaman niya para sa kanyang kapatid na bunso ay hindi matatawaran. Sa mura niyang edad ay agad niyang tinanggap ang kanyang posisyon bilang isang protektor na magsisigurado sa maayos na kalagayan ng kanyang kapatid sa bawat pagkakataon. Habang iniinom ni Sammy ang maduming tubig, si Nicolas ay hinahayaan ang kanyang sarili na mangarap ng gising habang nakatanaw sa bintana. Ini-imagine ang lugar sa labas ng bahay na yon, kung saan ang saya at pagmamahal ay nangingibabaw. Isang pangangailangan sa buhay na nawala sa kanila ng mabilis. Tila ang bigat ng sitwasyon ngayon ay nagawang pumasaan agad sa balikat ng batang lalaki. Isang patuloy na pagpapaalala sa matinding kadiliman at masamang realidad na kailangan nilang pakibagayan. Malayong malayo sa hinahangad niyang magandang tahanan na napupuno ng pagmamahal, na napalitan ngayon ng madilim nilang sitwasyon. Sadyang nagbigay marka sa espiritu o pagkatao ng bata. Hinuhulma siya ng iba't ibang paraan na hindi niya gaanong nauunawaan. Ang bawat araw ay sadyang naging mahirap. Ang bawat akto sa pagsunod at paggawa ng mabuti ay mas lalo lamang nagpapaalala ng lahat. Hanggang sa mangyari na lamang isang araw, kung saan ang Sabado ng umagang yon
ay nabasag dahil sa hindi inaasahang pagkadiskubre ng isang munting batang babae. Dala ang 2 taon nitong pagka-inosente at pagka-interes sa maraming bagay, natagpuan niya ang isang bagay na nangangako ng kasiyahan. Ito ay ang pulang lipstick ng kanilang tita Rose. Sa pagkatahimik ng sala ng mga oras na yon ay hindi nagdalawang isip ang bata na kulayan ng bawat pader maging ang sarili nitong balat gamit ang lipstick na inaakala niyang pangkulay. Nagsasaya ang bata habang kinukulayan ang kanyang paligid. Nang makarating si Rose ay sadya itong napahinto sa eksenang kanyang naabutan. Sabay bigla na lamang bumugso ang kanyang galit. "Sammy, ano ba yung ginagawa mo?" Malakas na sigaw ni Rose, dala ng matinding galit. Nagulat din naman ang bata at sadyang nasorpresa sa naging reaksyon ng kanyang tita habang hawak pa rin ang lipstick. Si Nicolas na tahimik lamang na naglalaro sa kwarto ay agad na palabas para alamin ang nangyayari. Naalertong bigla at sadyang nag-aalala. Dito na niya naabutan si Rose na papalapit sa kanyang bunsong kapatid na naluluha na sa labis na pagkatakot. "Hindi siyang may kasalanan, tita. Ako po ang kumuha ng lipstick mo." Sinubukan niyang protektahan ang kanyang kapatid mula sa parusang muntik na nitong kalagyan. Si Rose na sadyang nagiinit na sa galit ay halos hindi madinig ang pinagsasasabi ng kanyang pamangkin. Nakataas na ang kanyang kamay, indikasyon na may nais itong gawing hindi tama. "Huwag na huwag kayong mangingialam sa gamit ko, mga walang silbing bata." Kanyang sigaw, dala ang bawat salitang maikukumpara mo sa makamandag na hatid ng isang poison na dart. "Wala po siyang alam sa ginawa niya. Bata pa po siya." Naluluhang pagmamakaawa ni Nicolas habang pumapagitna sa kanyang tiyahin at kapatid. Nakahandang gawin ni Nicolas ang lahat, wag lamang masaktan ng kanyang kapatid. "Huwag kang ang mangingialam dito, Nicolas. Napipikon na ako sa inyong magkapatid." Dito na nagawa ng batang si Nicolas ang isang bagay, dala ng kanyang pagka-protective bilang isang kuya, na hindi niya alam na kanya ring tinataglay. Agad niyang kinarga ang kanyang kapatid ng buong lakas. Hindi pinapansin kung anumang sinasabi ng kanyang tiyahin. Sabay takbo papapasok sa kanilang kwarto at agad nitong nilak. Nagawa pa ni Nicolas na harangan ng pinto para talaga wala ditong makapasok. Gaya ng kanyang napapanood sa mga pelikula. Umaasa siyang sapat na yon para ganap silang maligtas. Sa labas, si Rose at Ben nakakadating lamang matapos tawagin ang kanyang asawa ay walang nagawa kundi takutin ang 2 bata. Tinatakot at inaatasan nilang magbukas ng pinto at lumabas. "Nicolas, buksan mo ang pinto ngayon na. Sumusobra na talaga kayo. Lagot talaga kayo sa akin. Stupidong mga bata." Binaliwala naman ng 2 bata ang kanilang nadidinig. Sa loob ay mahigpit lamang na niyayakap ni Nicolas ang kanyang kapatid. Bilang kuya ay ginagawa niya ang lahat para mapakalma ang kanyang kapatid kahit pa siya ay labis ding natatakot at kinakabahan. Alam niyang hindi madali ang kanyang ginagawa pero wala siyang pagsisisihan dahil ang pinaka-prioridad niya ngayon ay ang kaligtasan lamang ng kanyang kapatid na bunso. Ang 2 bata ay nagkulong sa kwarto at hindi lumabas anuman ang mangyari. Habang ang mag-asawa naman ay walang tigil na nilalagabog ang pinto para sila palabasin. "Lumabas na kayo dyan, kundi magsisisi talaga kayo ng sobra." Malakas na pananakot ni Rose, dala ang galit sa kanyang boses. Si Ben naman sa inis ay agad ring nakisali. "Naiintindihan niyo ba tong ginagawa niyo? Hindi naman kayo makakatagal ng nakakulong dyan. Paglabas niyo ay sisiguraduhin kong mapaparusahan kayo ng matindi." Sa loob ay mas lalo lamang inakap ni Nicolas ang lumuluha pa rin niyang kapatid. Ang pintuan ng kwarto ang nagsisilbing harang ng 2 bata. "Hindi ko sila hayaang makapasok dito, Sammy. Huwag kang mag-alala." Pampalakas loob na bulong kay Sammy ng kanyang kuya. Ang mag-asawa ay nagpatuloy lamang sa kanilang pananakot. Nais na mabuksan ang pinto sa anumang paraan pero hindi naman ito magawang sirain. Dahil ang colonial house na kanilang tinitirahan ay hindi lamang basta isang bahay kundi naiwang yaman na rin ang kanilang pamilya na pinangangalagaan na lamang ngayon ng mag-asawa. Ang bahay na ito ay espesyal at mahalaga. Hindi natin ito pwedeng sirain sa anumang paraan nang dahil lamang sa 2 pasilit na yan. Habang yakap ni Nicolas ang kanyang kapatid ay nanginginig pa ito sa takot. Ay nakaisip siya ng isang desisyon na magbabago ng tereble sa kurso ng gabi. Agad niyang binuksan ang phone ng kanyang tita na nagawa niyang kunin kanina bago makapasok sa kwarto. Ginamit ito ng bata para makatawag ng pulis kahit na medyo nanginginig pa sa takot ay napupuno naman ang determinasyon ng kanyang kalooban. "Tulungan niyo po kami ng kapatid ko.
Galit na galit po ang tito't tita namin. Tinatakot po nila kami na sasaktan kami ng sobra. Habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad ay maraming memorya ang nagbalikan sa isip ng bata. Mga masasayang memorya ng kanilang nakalipas. Kasakasama ang kanyang kapatid at yumaong mga magulang. Mga pagbabahagian nila ng saya at mga ngiti, pangarap at pangako na walang hanggang pagsasama at pagmamahalan. Bakit niyo po kami iniwan agad? Pabulong na tanong ni Nicolas sa kanyang isip, dala ang matinding sakit ng pangungulila. Ang mag-asawa naman ay nag-isip na ng susunod na hakbang na gagawin. Hindi nila hahayaan ang dalawang bata na tratuhin sila ng ganon. Wala pa rin silang tigil sa malalakas nilang pagkatok at pagsisisigaw hanggang sa isang katahimikan sa tahanan nila ay nabulabog na lamang na bigla dahil sa malakas na sirena ng police mobile na dumarating. Ang mag-asawa habang naghahanap ng tools para mabuksan ng maingat ang pinto ay mas lalo pang nagalit nang madinig ang pagtunog ng kanilang doorbell. Silang dalawa ay parehas natigilan, nagkatinginan ng may pagkataranta. Wala na ring nagawa si Ben kundi pagbuksan sila ng pintuan. Hindi kami tumawag ng mga pulis, kaya't anong ginagawa niyo rito, sir? Sinubukan ni Ben na makipag-argumento pero ang mga pulis pagkalabas ng kanilang mobile ay dire-diretso nang pumasok sa bahay. Si Professor Edward, dala ang kalmado nitong postura ay hindi hinahayaan ang pagkakomplikado ng sitwasyon. Labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng dalawang batang tumawag. At base sa pagkasalubong sa kanila ng lalaki, ay alam niyang meron itong hindi magandang tinatago. Kailangan nating umalis para kumpirmahin ang sitwasyon. Wala din namang nagawa ang mag-asawa sa naging desisyon ng mga pulis sa kabila ng kanilang pagtanggi sa pagpasok ng mga otoridad sa kanilang tahanan. Pero ang pagtanggi ng mag-asawa at pag-alma ay mas lalo lamang nagpatibay sa suspecha ng mga pulis. Agad na pumasok si Edward kasama ang iba pang mga pulis na nagpasimula ng tensyon at atmosfera sa paligid. Si Rose at Ben ngayon ay parang multo sa pagkaputla. Ay sadyang natatakot na kung ano man ang pwedeng mangyari. Ang batang si Nicolas ang tumawag sa amin, pahayag ni Edward, habang inoobserba ang agadang pagbabago sa ekspresyon ng mag-asawa. Kailangan naming makita ang bata at makausap. Matapos sabihin yun ay agad nang dumiretso si Edward papunta sa ikalawang palapag ng bahay kung nasa ng mga kwarto. Ang mag-asawa na nakadetain lamang sa sala at binabantayan ng ibang pulis ay walang nagawa. Hindi na rin nila maitatago ang kabang kanilang nararamdaman. Natatakot na ang kanilang tunay na pagkatao ay ganap maihayag. Pagkarating sa isang kwarto ay agad nang kumatok si Edward. Nicolas, nandyan ba kayo ng kapatid mo? Ako ito, si Officer Edward, ang pulis na tinawagan mo kanina. Nandito kami para kayo'y tulungan. Pwede mo ba kaming pagbuksan ng pinto? Ang pulis ay nagsalita dala ng pagkaunawang matagal-tagal na ring hindi nararanasan ng magkapatid. Sa loob ng kwarto ang batang lalaki ay nagdadalawang isip muna at tatakot na baka isa lamang yung panloloko para mapalabas siya ng kanyang tiyuhin. Pero dahil sa mahinahong tono ng boses ni Edward ay nagawa nitong mahipo ang puso ng bata para magtiwala. Nagawa ng pulis pukawi ng labis na pagkatakot na nararamdaman ng bata. Matapos tingnan ng kanyang kapatid ay agad na tumindig si Nicolas. Inalis ang mga nakaharang sa pintuan at binuksan ito. At bumungad nga sa batang isang lalaki na napupuno at nag-uumapaw sa kabutihan. Si Edward naman ay lumuhod para mapantayan ang magkapatid at makausap ng masinsinan. Nakangiti niya itong kinausap. Napakaswerte mo, Nicolas, at nakatawag ka kaagad sa amin. Maniwala ka sa akin at magtiwala. Ligtas na kayong magkapatid. Ngayong nandito na kami. Pagsisiguradong sambit ni Edward sa mga bata, hatid ng sinseridad na sadyang humipo sa kanilang puso. Si Nicolas ay sadyang nabuhayan ng pag-asa. Simula nang mamatayan silang magkapatid ng magulang ay ngayon lamang sila nakaranas at mabuhayang muli ng pag-asa. Sina Rose at Ben matapos yon ay agad na pinusasa ng mga otoridad. Si Edward na napansin pa rin ang natitira pang kaba at pagkatakot sa mga bata ay nagawa muna silang paupuin sa kama. Kaya mo bang maikwento sa akin ng detalyado ang nangyari, Nicolas? Tanong ni Edward ng may ngiti at pagkahinahon. Habang yakap ang bunsong kapatid ay nagawa ni Nicolas na maibahagi sa pulis ang lahat kung paanong dumating sila sa punto na kinakailangan nilang humingi ng tulong at ang bawat detalye ng pananakit at hindi magandang pagtrato sa dalawang bata na kanila pa mismong tiyuhin at tiyahin ay sadyang hindi tama. Si Edward ay nakadama naman din ng pagkabigat sa kanyang puso.
dahil sa pagkawala ng hustisya ng sitwasyon. Ayaw po nila sa amin simula nang mamatay ang aming mga magulang. Hindi na napigilan ng bata ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mula sa koridor ay madidinig mo naman ang boses ng mag-asawa na pilit umaalma at tumatanggi sa masasama nilang ginawa. Pero si Edward ay mas pinakinggan at inunawa ang bata. Si Nicolas ay masaya na ngayon na magiging ligtas na sila ng kanyang kapatid mula sa kahit anumang sakit at kapahamakan. Labis silang nagtiwala kay Edward na nangangakong hindi sila papabayaan. Gamit ang dala niyang radio ay agad na may tinawagan si Edward. Kailangan natin ng guardianship council dito. Nagawa na naming pusasa ng mag-asawa na nang abuso ng 2 batang magkapatid. Maaresto sila sa salang child abuse. Ang balitang yun na naghatid kay Nicolas na magkahalong emosyon ng pagkagulat at kaginhawaan. Ang mag-asawa ay nagtaas na rin ang tono sa labis-labis na pagpapaliwanag. Pero ang bawat pagsigaw nila ay binaliwala na lamang ng mga otoridad. Ang ginawa nila sa 2 bata ay walang sapat na pangangatwiran. Habang hinihintay ang pagdating ng mga social workers, ay nagawa munang tabihan ni Edward si Nicolas at Sammy. Hindi na kayo mag-iisa. Nandito na kami, sambit niya sa mga bata sabay ngiti. Labis na nasaktan ang puso ni Edward nang maikwento ni Nicolas ang pagmamalupit na ginagawa sa kanila. Mahilig si Edward sa bata, pero siya ay sterile. Kaya kahit na nais ni Edward at ang kanyang asawa na magkaroon ng anak, ay hindi na yun mangyayari. Ang nangyaring pagdakip kina Rose at Ben ay nagpasimula sa panibagong yugto ng buhay para sa 2 bata. Nagbukas yun ang pintuan para sa isang bagong pagsisimula. Ang 2 bata ay labis na nasisiyahan nang dahil kay Edward ay muling naniwala at umaasa si Nicolas na magagawa pa rin niyang magkaroon ng magandang hinaharap. Kung saan ang anino ng nakalipas ay sadyang mapapawi ng liwanag at pag-asang lagi niyang dinadala. Ang magkapatid ay dinala sa maayos at magandang orphanage at doon ay naranasan nilang muli na maalagaan ng maayos at mahalin ng tunay. Si Edward sa tulong ng batas ay nagawang maampon ng legal ang magkapatid. Sadyang ginawan niya ito ng paraan base sa hiling na rin ng kanyang asawa. Sa hindi malamang kadahilanan ay naging malapit agad ang loob ni Edward sa 2 bata na kanyang naiuwi at labis namang ikinaligaya ng kanyang asawa. Ngayon, ang pangarap ni Edward at ang kanyang asawa na magkaroon ng masaya at masaganang pamilya ay ganap ng natupad. At ang pangarap naman ng mga batang maranasan muli ang pagmamahal ng isang magulang ay ganap na ring naisa katuparan.